muna bago po tayo mag-start sa ating programa ngayong hapon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, as we stand before you, we are reminded of the ultimate sacrifice you made for us through your Son, Jesus Christ. His selfless act has shown us the true meaning of love and sacrifice. Help us to embrace a life of sacrifice, just as Jesus did. May we be willing to put others before ourselves, to lay down our desires and interests for the greater good. Give us the strength to surrender our fears, our doubts, and our weaknesses to you. May our sacrifices be a reflection of our love and devotion to you. In your name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And Amen. Okay na. Ito po ang programang Gina G, no? At saka nakikita nyo po, mag-isa po ako. So, Gina G, Grace and Gladdy, and si Ma'am Grace po ay nasa kabilang ibayo. So, solo po tayo ngayong hapon na ito. And again, no, magandang hapon po, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa ating mga tagapakinig sa buong kapuluan at sa buong mundo. Okay? So, ngayon po, no, medyo konting ingat. No, kagagaling ko po sa labas at napakainit po, no. Kanina ang sabi po sa akin nasa 47 degrees ang heat index dito po sa atin. So, let us keep ourselves hydrated, and medyo mahaba-haba pa, no, na ating may experience ang init ng panahon. And of course, no, yung ating pong pag-uusapan ngayong hapon ay it's all about sacrifice. So, ano po ba ito, no? But before that, okay, nais ko pong batiin muna yung ating mga kasamahan sa Student Affairs, no? Lalong-lalo na po sa Student Development Services. Andyan po nakikinig sina Sir Dan, sina Crystal, Neil, Al, okay, si Da, no? And of course, sa mga ibang opisina po na nasa Student Affairs Services, yung po mga kasamahan natin sa College of Arts and Social Sciences, no? Psychology Department, Gen Ed, and Com Department. So magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, sino pa bang hindi natin babate? O yung po mga gusto magpabate, pwede po kayong mag-chat sa atin this afternoon. Again, ang ating magiging talakayan this afternoon, kahit po mag-isa ako, no? Ay it's all about sacrifice. Katatapos lang po ng Holy Week, and we know that a lot of people has done a lot of sacrifices, no, not just during the Holy Week, pero during the period po na meron tayong mga gini-give up. Okay? And I've been talking about sacrifice for a few minutes na po, no, medyo nasa 2 minutes, 3 minutes, ganyan. No? Ano po ba ang sacrifice, no? So, kanina nag-try po ako magtanong sa mga nakakasalubong ko, ano ba sakripisyo sa'yo? Tapos, tinignan po nila ako, ano po yun, mama? No? Yung ganon, no? So, nag-try po ako mag-search, at ang sabi po sa ating na-search ay, sacrifice, no, in everyday lives can involve giving up something, no, something that you desire for something of greater value. No? Like, eto po, no, sabi niya, volunteering instead of sleeping in or saving for a vacation instead of buying a new game. Okay, these are selfless acts. Like putting someone else's needs before your own. No? May isasakripisyo kay. Kanina may nagtanong po sa akin, ma'am, paano po yung yung pagmamahal? Sakripisyo din po ba yun? Yes, no? Sabi ko kanina, it is still, nagsisacrifice ka pa rin. Kasi when you love someone, when you love another person, no, hindi lang naman po tao yan, no, kahit mga pets natin, no. So kapag ka po tayo ay nagmahal, may kaakibat po yan na sakripisyo. So ano po yung mga yun? Halimbawa, meron kang ikaw ay pet lover. Okay, mahilig ka sa aso, pusa, or kung ano mang pet po yan, no.
sometimes you sacrifice yung iyong gustong kainin in exchange for, ano po ba yan, no? Halimbawa, dog food na medyo pricey, medyo expensive. Nagsasacrifice ka na dun eh. Some would say, ay, maliit na bagay yan. Yes, but it is still part of sacrificing something, no? For someone, no? Or something else. No, it's giving up something that you are desiring for something na merong value, merong importance. Okay? May mga tinanong po ako kanina. Ano ang mga isinakripisyo mo, okay, sa iyong buhay? Isa lang. Meron pong sumagot, eto po, no? Sabi niya, I sacrifice my dreams, no? My ambitions. Pangarap. So, hindi na ako nagtanong further, ano ba yung mga pangarap mo, no? Pwede nating sabihin, baka pangarap niya mag-abroad, pangarap niya ibang kurso, or probably pangarap niya hindi mag-aral sa malapit, baka pangarap niya lumabas ng Tarlac, mag-aral somewhere else, no? Sinacrifice niya yun for what? No? Probably, meron pong kapalit yan, no? Meron pang mas greater na value, kaya po siya, kaya niya isinacrifice yung kanyang pangarap. Okay? Meron pa pong sumagot. Mag-abroad para sa pamilya. Sinacrifice po niya ito. So, these are small things. Actually, sa iba sabi, ay, big thing po yan kasi pag-abroad po yan eh, no? Sa iba naman, ay, small thing lang yan. Whatever it is still a sacrifice. So, mag-abroad daw para sa pamilya. Ito po medyo mahirap, no? Yung kasunod, na pag-usapan na namin ito ni kumari ko, ni Ma'am Grace, mental health, no? If you recall po, we did a lot of discussions on mental health, and isa sa mga sumagot, no, ang sabi po niya ay sinacrifice po niya ang kanyang mental health. Okay, so ito po babalikan ko po, no? Babalikan ko po pagbalik ko ulit sa university, at syempre kailangan po nating tanungin, bakit mental health ang iyong sinacrifice, for what? And it's very clear po, no, sa atin, no, sa mga naging usapin natin, na wag po nating isantabi ang ating mental health. Okay? So ano pa ba yung mga sacrifices na inialay, no, ng ating mga natanong kanina? Opportunities daw, no, kung ano man yung mga opportunities na yun, it's most probable na may mga bagay silang, no, ipinagpalit for these opportunities, no? Okay, pagbibigay ng sariling ipon para sa iba. Uy, ano po ito ha? Parang malaking sakripisyo din ito. Okay? So alam naman po natin na hindi madali ang mag-ipon. It takes a lot of discipline, self-discipline. It takes a lot of, sabi mo ng courage din eh, no? Samahan natin ng courage. Kasi kung minsan nakikita mo na iipon dyan, maya-maya, may gusto kang bilhin, di ba? But when you sacrifice something, okay, lalo na yung mga ipon mo, no? At iniisip mo, kailangan meron akong bilhin para sa sarili ko. And then you see somebody needing it more, no? Malaking sakripisyo po iyan, no? Isang tabi ang sarili para makinig sa problema ng kaibigan, no? Isa po ito sa mga sacrifices. Kung minsan kasi we are too busy, no? Masyado po tayong busy sa ating mga gawain, not just in school or sa trabaho or sa bahay, but to listen, no? This is very important when you listen, no? Nakakatulong ka po. Hindi ko naman sinasabing ikaw ay magpa-buffer or what, no? Nakakatulong ka po dun sa kausap mo para mailabas po niya ang kanyang mga hinaing, no? Ang kanyang problema kung ano man po yan. At nakakagaan po ito sa pakiramdam, no? Therapeutic, ang tawag po natin dyan, therapeutic communication. Okay? Pagtanggap, ito pa po, no? Pagtanggap at pagbitaw kahit ayaw mo. Naku, dapat ma-interview kita. Sino man ang sumagot dito, no? Parang napakabigat, no? Tanggapin at pagbitaw kahit ayaw mo. So, may mga bagay na kung minsan kailangan nating intindihin, ano kaya yung kailangan mong bitawan, no, in exchange for another. Okay? Ito pa, pagsasakripisyo ng sariling kapakanan para sa mga nasalanta o mas nangangailangan. Now, this is what we call volunteerism.
Okay? So, kung maalala niyo po kanina yung ating definition ng sacrifice is volunteering. No? You give your time, you give your energy, no, para makatulong, no, sa ibang tao na nangangailangan, no. Specifically, sabi nga niya, sa mga nasalanta o mas nangangailangan. And of course, no, ito pa, oras para sa sarili. Okay? Pero tignan po ninyo ha, kailangan din meron din kayong time for yourself. Bigyan nyo rin ng oras ang inyong sarili kasi papasok na naman po dyan ang mental health. Pero sa kanya, nag-volunteer siya, no? Isinacrifice niya yung oras niya para sa kanyang sarili, no? To give time to others. Probably this is to help another friend or to listen to another friend instead of doing something else, no? Itong sumagot dito na oras para sa sarili ay nagbigay ng oras, no? Para sa ibang tao. Okay? And nako, eto ha, sinakripisyo ang grades. Okay, parang hirap yata nito. As much as possible, no, lalo sa mga estudyante po natin, huwag masyadong isacrifice ang grades for for extracurricular activities, no? Kasi at the end of the day, no, mas mabigat pa rin ang puntos na makukuha natin sa ating academics. Although kung masaya ka naman sa volunteering na tinatawag natin, then maybe you try to manage your time, no, between academics and your volunteerism or your volunteer programs. Okay? Now, meron pa po tayong mga ibang examples dito, no, ng mga sacrifices. Okay? So, kinategorize po natin ito. At kung meron po kayong mga katanungan or any input, no, mga comments po, pwede po kayong mag-chat sa ating chat box or mag-send po kayo, no, you can direct message me or ang Radyo Maria Philippines. And bago ko po umpisahan ang iba't ibang klase, no, iba't ibang examples ng sacrifices, no, huwag po nating kalilimutan na tayo po ay sana tumulong sa misyon ng Radyo Maria. And keep on listening to 99.7 FM Tarlac, 95.9 FM Zambales, 101.5 FM Cagayan, and 102.1 FM Isabela. And of course, you can follow us, no, through Facebook. You can watch us live. And of course, no, meron din po tayo over cable. That is Signal.com or Signal Channel 315 and ComClark 81. Okay, so pwede nyo po kaming mapanood doon. And don't forget to support all the programs of Radyo Maria Philippines. Okay, balikan po natin, no? Ano po ba yung mga iba't ibang klase, no, ng sacrifices? Categorize into 4. Okay? Unang-una, putting others first. Ayan. Meron na po ba dito, no? Except tong mga binasa ko kaninang mga examples, meron na po ba sa inyo dyan that you put others first before yourself? Meron na po ba? No? Kung meron, sige, shout out po. One is, how do we do this? Paano ba natin ginagawa ito? No? Offering to help a friend with a task, even if it disrupts your own schedule. Okay. Actually, nangyari na po ito eh. Parang, hindi, kanina lang, pero part to ng trabaho namin eh. Para 12:30 na lunchtime, tapos ang dami, no, dumarating na mga bisita sa opisina. These are official visitors, okay? Referred to, pinadala doon, or ni-refer yung office, no? So, it's all about giving that extra mile, no, to help a person, even if they are not part, no, of the institution or the organization, para lang makatulong, no? What do I mean by that? May nakita kang situation, huwag lang tayong mag-i-stick dun sa situation or to address that particular situation. May nakita kang something nakakaiba, go beyond, no? Go that extra mile to ask or to extend help para ma-address yung nasilip mo na problemang yon. And I tell you, no, sometimes it helps a lot to be a keen observer. Okay? We should be observant of the people around us. Sometimes we do not know, no, kung ano yung mga dinadala nila. But when you do an extra help,
an extra effort to do that help, then, no, you might say in one way or another, you have extended, no, something else, no. Hindi lang po siya volunteerism, but it's all about even sacrificing, no, that extra time, no, na meron ka for that particular person. And who knows, no, probably this might change the person's perspective kung ano man yung nangyayari sa buhay niya. Okay? Pangalawa, okay, letting a child have the last piece of food even if you're hungry. Wala si kumare ko, but we would actually say na uunahin namin, no, sometimes sa family namin, no, yung aming mga anak to eat. Kaya nga sabi ko kung minsan, kaya tayo malapad kasi taga-ubos tayo ng tira because we let them finish first. Kapag hindi naubos, di po ba? Usually kami, no, ng mga nanay ang taga-ubos. Okay? Sabi nga po sa akin kagabi, you better stop eating our sobra because you are doubling your size. But again, no, kidding aside, no, nakikita po natin to kung minsan, no, sa mga sa social media, no, people tend to give that extra hand, no, to other people na nangangailangan ng tulong, like probably pagkain. So, ako po, no, ito ang prinsipyo ko. Instead, no, na magbigay ako ng monetary assistance, no, kung may nakita naman ako na probably nangangailangan, no, kung meron namang pagkain, why not give them, no, yung pagkain na lang. Kasi sometimes hindi natin alam, no, kung saan po mapupunta yung binigay nating 5 piso, 10 piso, 20, no, whatever the amount is. Okay? And of course, no, ito po, pangatlo, sacrificing sleep to care for a sick family member, no. Kung minsan there are members, no, of the family or even the extended family nahihingi po sa atin ng tulong. So ano itong tulong na to? Pag merong may sakit, no, and nagkukulang sila sa mga kasamahan, no, para tumulong, sometimes they would ask for your help. Na pwede ba magbantay ka muna, no, sa kanya, bantayan muna siya for a few hours. No, that's sacrifice actually. Nasubukan ko po 'yan, no. I have to look after my great grandmother who was confined. And parang 2-3 days yata kaming nasa hospital. Kaming dalawa lang. No, great grandmother, and she was like bata pa po ako noon, no. I was in high school. So ano na siya noon, 90 plus. So you could just imagine, no, I was in a vacation and then they asked me to look after the great-grandmother. Sabi ko, okay, sige, even if I do not have any background, no, sa pag-aalaga, no. So I have to look after her in the hospital, no. Of course, with the aid of the nurses or the medical staff. And medyo mahirap nga naman. But looking after, kahit hindi mo ka mag-anak, kahit kaibigan mo yan, kakilala, no, sometimes, no, it's sacrificing. Kasi instead of me enjoying the vacation, instead of me going to the beach, going to somewhere else, no, naka-confine ka rin, no, inside the 4 corners of the hospital, okay, looking after a sick family member. Okay? Next po is giving up a personal activity to attend a family event or a friend's special occasion. Sometimes po kasi, no, meron tayong choices, no. Kailangan natin itong timbangin. Which one needs me most? No, and sabi nga niya dito, ang sakripisyo kung minsan ay giving up yung iyong mga personal, no, na mga activities. Siguro pwede mong sabihin shopping, grocery, no, pupunta sa ganito, mamamasyal, just to attend a friend or a friend's event or a family's event na pwede kang makatulong. Okay? And titignan po natin, ha, kung minsan itong pag-attend natin, malaking bagay sa kanila yon. Di po ba? They have that feeling na special sila din, no? Para sa'yo. Okay? You gave them that, how will I put it? Yung special
special sila sa iyo. Okay? That is still sacrifice. Okay? Ito, meron pa, no? Sabi po niya, financial sacrifices. This is one of the categories. No? Nako, parang hirap yata nito. Di po ba? Saving money, no? For a future goals such as a down payment on a house or probably a car or something that you want, no? Down payment para sa isang gadget, ano pa ba? Down payment para sa isang bagay na gustong-gusto mo. Okay? Now, you sacrifice that, no? You sacrifice that because you would want to give it, no? To something else. Okay? To help another person out. No? Yung iba nga parang sabi, ay wag naman yan kasi I'm saving it to buy something else. Okay? But others would, sige, papahiram ko na lang. Total, kailangan yan, no? Kailangan ma-address yan. It is immediate. No? Kailangan mo. Lalo na po yung mga nako-confine or na-hospital, no, lalapit sa'yo. Tapos sabihin nila, kailangan po namin ng ganitong amount. Baka pwede kayo magpahiram. And sometimes, no, yung iba nagsasacrifice na bibigay nila, no, yung kanilang mga savings. Okay? And, you know, yung iba naman po na ibabalik naman, ibinabalik. Alright? So, ano pa po ba? No? Under financial sacrifices, we can always say cutting back on non-essential expenses. Ito yung mga hindi kailangan na bilhin, yung mga hindi kailangang i-acquire. Okay? Lalo na kung may mga may mga debts, may mga utang, may mga loans, no? Which one should be prioritized, no? Yung po bang pagbayad ng mga loans natin or yung pagbili ng something that we don't need? So we need to sacrifice, no? Ang hindi pagbili ng mga bagay na hindi po natin kailangan. No? Actually, pasok po ito sa financial resources management, no? Parang ang hirap isipin, no? Some would say, madaling sabihin, ang hirap gawin. You can say yes, it's true. But it's all about self-discipline na naman po, no? Next is we have taking a job with a lower pay but better opportunities for growth or a more positive work environment. Okay? Nagsasacrifice tayo kung minsan between two jobs, no? Which one would you prefer? Babalik ta rin ko to. Trabaho na mas malaki ang pay pero sometimes your mental health is affected. Your not just mental health but probably you would say physical health na rin, no? Or sa isang trabaho na mas mababa, no, ang sabihin na nating benefits or sweldo, but it is more, no, it gives more positive energy. Okay, it gives mas maganda yung environment. Okay? Now, kung ako po ang tatanungin, no, in principle, ako pipiliin ko po, no, yung magandang environment kahit na lower yung kanyang compensation, no? Kasi okay ako mentally, no? Okay ang mental health ko, emotions ko okay, physically probably you would say ay lalo kang lalapad yan kasi maganda yung environment, no? All right. Ano pa po ba, no, ang sinasabi, no? And before we move on, probably we need to have a break po muna. So magbabalik po ang Gina G makalipas ang ilang paalaala. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po si Reverend Father John Ril Villapando, galing po sa Diocese ng Tarlac. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Maria Philippines, sa ating mga kalakbay at laging sumusuporta at nakikinig dito sa ating himpilan. Nawa po'y patuloy ninyong maramdaman ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng ating mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po sa ating lahat. At ngayon po, iniiwanan ko kayo ng isang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Makiisa, makibahagi, makisama sa proyektong 10 piso para kay Maria. Ang Radyo Maria ay isang non-profit, non-commercial radio station na naglalayon na maipakilala si Kristo sa lahat ng tao. Maiparating at maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Upang maipagpatuloy ang misyong ito, kami po ay nag-aanyaya na kayo'y makibahagi sa ating fundraising project na 10 piso para kay Maria. Ang inyo pong tulong ay maaari po ninyong maipadala sa ating online alkansya sa ating GCash number 0977-049-3297. 0977-049-3297. Sa pangalan po ng inyong abang lingkod, Gerald Cortez, ang katuwang na direktor ng Radyo Maria sa Pilipinas. Makiisa, makibahagi, makisama sa proyektong 10 piso para kay Maria. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Atin pong oras sa buong kapuluan ay 32 minutes past the hour of 4 o'clock. At ito po ang programang Gina G na inyo pong maririnig tuwing second and fourth Tuesday of the month. And for this day, mag-isa ko lang po. And Ma'am Grace, enjoy. And of course, ang oras po natin sa programa ay 4 to 5 lamang po in the afternoon. Okay? So, huwag pong kalilimutan na makinig sa Radyo Maria Philippines at patuloy po ninyong suportahan ang programa at ang misyon ng Radyo Maria. And you will hear us over 99.7 FM Tarlac, 95.9 FM Zambales, 101.5 FM Cagayan, and 102.1 FM Isabela. And of course, we are live on Facebook. And siguro later on po, we will try to come up with a YouTube channel para lahat po ng ating mga programa, lalong-lalo na po ang Gina G, ay inyo pong mabalikan over a YouTube channel. Okay? So, balikan po natin yung ating kwentuhan ngayong hapon na to. Sakripisyo, sacrifices. Okay? Yung next category po natin ay time sacrifices, oras, even probably you can say panahon. All right. So yung unang-una po dito ay when you prioritize work or studying over personal time, such as hobbies or social activities. Di po ba kung minsan, yung mga estudyante natin, sasabihin nila, mamaya na lang ako mag-aaral kasi mamamasyal muna kami. Punta muna kami sa ganito or sa ganyan, So, yung kakamamaya, naku po, ano ang nangyari sa exam, sa quiz, o kaya sa academics, medyo papalya ng konti yan. You need to know which one should be your priority. Is it work or is it work and studying, or work or studying, or ang iyong mga social activities? That is sacrifice. Okay, lalong-lalo na ngayong panahon na to, ang dami na po nating mga lugar na pwedeng pasyalan, kung minsan nakangati yung ating mga paa para makalabas sa ating mga bahay, sa ating mga dorms, even sa ating mga eskwelahan, yung iba nga dyan, immediately after classes, makikita mo kung saan-saan na po, nakakarating. Okay? Now, yung pangalawa po, under time sacrifices is giving up weekend plans, to volunteer or help a friend. Kanina nabanggit ko na to, when you give up a personal activity to attend a family event,
no, or a friend's special occasion, halos pareho lang siya ng giving up your weekend plan or any plan at all, no, to volunteer. Ibig sabihin, no, ibibigay mo yung time mo, isa-sacrifice mo yung isang activity mo para makatulong ka dun sa kaibigan mo na nangangailangan. No. Now, ang need o ang pangangailangan kasi can be in different forms. Okay, so kung kahit anong form pa yan, no, when you do this, then you are sacrificing. Of course, no, attending meetings or participating in community events that require time that could otherwise be used for personal pursuits, no. Not just in the community, no. We can always join, no, volunteer groups. Ito yung lagi naming pinopromote, sinasabi, not just among us, but also among our students, that volunteerism is very important, especially ngayong panahon na to, no, na ang dami na pong mga nangangailangan ng suporta, not just physical support, not just financial support, okay, but also, no, yung ating tinatawag na emotional support. And joining, no, volunteer groups may be of help, no, para ma-extend natin ng konti yung extra mile na yan to help others, no, who are in need. Now, there are still other examples like sacrificing personal comfort or safety for the sake of others, no. Naalala ko po, no, nung I think this was 2 years ago, no, may bagyo, no, somewhere sa norte. No? Hindi ko na po specify. Yung ibang kamag-anak po namin, ang ginawa is they sacrifice, no, portions, no, of their homes, no, to accommodate yung mga miyembro ng kanilang community. Kasi ano po parang ang baha po napakataas. Okay, this was in Ilocos So napakataas nung tubig, and they need to sacrifice portions of their homes, no, to accommodate a big number, no, or many families, no. So I could just imagine ang dami nun, no. Hindi ko na po sasabihin or babanggitin kung ilang families, but that is sacrifice. Okay, you give them you give them your roof, no, and then ikaw na rin ang bahala sa food nila and everything else, no, just to keep them dry, comfortable, and warm. Okay? Another sacrifice is living with a budget or within a budget. Okay? And making choices that prioritize long-term financial health. Anong ibig sabihin nito? Huwag daw masyadong magastos. Di po ba? O sige, para tayong mga one day millionaires, ganyan, no? Bili dito, bili doon, no? You just spend enough, no? Yung kailangan mo lang. And it should be within doon sa kapasidad mo, sa kaya ng hawak mong pera. Kung 100 yan, no, bigyan ka ng baon. O baon mo for one day, magkano? 100 pesos. Iisipin mo ngayon, paano ko to pagkakasyahin? No, kasi yun lang yung baon mo 100. No? Okay. Sacrifice. Rejecting an offer that could be detrimental to a relationship or a personal goal. No? Pag sinabi po nating reject, pag ayaw po, no? Pag hindi, no? Sometimes we need to say or we need to learn how to say no or hindi. Okay? Bakit? Kasi baka yes po tayo ng yes. Ang naaapektuhan po dyan, kung minsan lalo na kung may mga ibang favors, no, these favors sometimes could affect a relationship or a goal, no. So it's not actually bad, no, to say no sometimes, pero kailangan aralin po natin kung magkakaroon ba to ng negative effects in my relationship with other people. Or baka naman pwedeng intindihin nung humihingi ng favor, no, na it's going to have a negative effect. No, baka pwede namang intindihin niya na, okay lang to say no to that person kasi magkakaroon to ng hindi magandang impact, no, in relationships, no, probably in the lives of others. Okay, ito pa po, no, parang repetition lang siya.
giving up something you enjoy to help someone else enjoy it more. No? Parang ano po ito, parang yung bata, nakita ka, kumakain ka ng ice cream, no? Gustong-gusto mo yung ice cream, lumapit sa'yo, biglang hiningi, o ibibigay mo ba o hindi? Yung napakasimple, no? Bata, di ibigay mo na lang, no? Kaya bilhan mo na lang, no, ng bago. Syempre, nabuksan mo na, nakain mo na, ibibigay mo pa ba? No, bilhan mo na lang ng bago, kung meron kang pambili. But, this is all about, you know, sacrificing something, giving something that you like the most, no? So that others may also enjoy it. Okay? Ganun po yun. Now, eto po, no? Para sa mga may, ano dyan, may sinasabi. Okay? When you let go of a luxury item, no? Iipunin mo yun, instead of buying that luxury item, no? You save that money, no? To help another member of the family. No, or isi-save mo yon for another important expense, no? Halimbawa, gusto mo ng bag na medyo pricey, medyo mahal, no? Tapos biglang may nangailangan, you have to sacrifice, no? Mas kailangan ng tao, no, yung iyong tulong kaysa yung bag. Tama po ba ako? But some would say, kailangan ko yung bag talaga. No, you need to look into this, no? Sacrifice again. Okay? Now, kung meron po kayong mga additional info dyan, no, pwede po nyong i-share sa akin. Okay? Now, we also have examples, no, more examples of sacrifices like a mother working multiple jobs to provide for her family. No? Ito, nakikita ko po ito, kalimitan. No, sa umaga, no, maglalabas siya. In the afternoon, namamalan siya. Sa gabi, nagluluto ng kakanin para may ibenta the following morning. Pagka naibenta na niya, pupunta na siya sa kung saan siya pwedeng maglaba. No, it's multitasking. No? Doing a lot of jobs. No, para lang makapag-provide. Not just a mother, no, even fathers, no, they do that. No, hindi lang po tayo maglilimit sa mga nanay, sa mga tatay din po, no. Parents, no, they need or sometimes they have to do multiple jobs just to provide for the family. Okay? Next is a soldier risking his life, her life, not to protect the country. Tama po ba? Kung minsan di mo siya makikita, hindi natin nakikita tong mga to ng ilang buwan. Hindi umuuwi, no, ng ilang buwan. Okay? Because they are in the fields, no. Nasa combat field sila, kung ano man ang tawag doon. Protecting the country. Okay? Tayo, napakasarap po ng tulog natin sa gabi, whereas there are some or a lot, no, of them nagising sa gabi, no, watching, no, over our safety and security. Okay? That is sacrifice. Okay? When you risk your life. What about this one, no? A doctor donating their time and expertise to help those in need. Actually, mga doctors po, sa pagkakaalam ko, is 24/7, no? They are there, no? So, anytime you can call them, no, para makatulong, no? Lalong-lalo na po yung mga tinatawag nila mga residents, mga interns, yung mga may duty sa gabi. Nung hirap nun, no, parang gising ka sa gabi. Okay? So, a big salute to you, no? Mothers, doctors, no? Soldiers. Okay? And of course, here's another one. A person, no, donating, no, organs, no, to save someone's life. May mga nababasa po ako, no, and even napapanood that there are a lot of people na po, no, na nagdo-donate, no, lalo na po yung may mga cards po yan. I don't know kung meron na po dito sa Pilipinas na merong card na hawak and nandun nakalagay kung ano yung mga pwedeng i-donate. In any case, wag naman, no, na may mangyari dun sa taong yun. And bakit po ba, no, lagi ko na lang sinasabi mga examples ng sacrifices. Bakit po ba ito importante? No? Kasi pagka tayo po ay nagsasacrifice, we demonstrate love and compassion. Okay? Sacrifice, sabi po niya dito, shows that we care about others and are willing to put their needs before our own. No? Mas tinitignan po natin, ano ba ang kailangan mo? Ano ba yung makakapagpakalma? Ano ba yung makakapagbigay, no, ng kasiyahan sa'yo? And you think of other people before your own, bago sarili mo. No?
Sacrifice builds character. Okay? It builds resilience, selflessness, and empathy. No, characters po yan. Parang hirap naman yatang ang hirap niyang ispelengin ka nga po nila. No? Natututo po tayong maging stronger ang ating personality. No? Mas natututo po tayong tumayo din sa ating mga sariling paa, and we learn to be selfless. No, ibig sabihin, yung volunteerism, no, na salita ay nakatatak na po yan sa ating mga puso. Okay? And of course, sacrifice contributes to the greater good. Okay, sacrifice can lead to positive change and improvement in the lives of others. No? Meron po akong nabasa before, and actually we did this, no. Kaya lang hindi natuloy. Yung giving back. Now, if somebody did good to you, kailangan meron kang magawa ring maganda para sa iba. And yung pinagbigyan mo ng magandang, yung sacrifice na yun, should also sacrifice something else. No? For another person. So, parang parang may domino effect. No? Why not, no? Try nga natin yan, Sir Dan. No? At saka, Ma'am Crystal, no? Sir Neil and Al, no? Sa ating mga pa-trainings, no? Giving back, no? Creating that domino effect of sacrifice. Okay? So, eto may sinabi po si Dan, one of the classic sacrifice na hindi ko makakalimutan from my parents is that yung kakainin na nga lang sana nila at ibibigay na lang nila sa amin. Lalo na nung mga bata kami. That's very true. No, all parents do that. No, kakainin na lang, ibibigay pa sa mga anak. Totoo po yan. No? And also, sabi po niya, si lolo ko, lalo na po ang mga grandparents, no? Na hatid sundo kami. That's a big sacrifice, Dan, no? Hatid sundo. Lagi, during our elementary years, sabi niya. Kahit alam kong lagi na siyang nirarayuma. Okay, no? Sakripisyo yun. Masakit kaya na may rayuma. Pero wala akong rayuma. Okay? At sa kanila ko rin, sabi po ni Sir Dan, no? Sa kanila ko natutunan na ang pag-ibig ay isang sacrifice na bukal sa loob mo. Tama po yan, no? Because wala kang hihinging kapalit eh. No? When you sacrifice, there is no kapalit. As simple as that. And that equates to love. Okay, thank you, Dan, no, for that sharing. No, sabi ko sa iyo, dapat sumama ka sa akin eh. Okay? And of course, ito po, no, sacrifice can contribute, no, it contributes to the greater good, no. Sacrifice can lead to positive change and improvement in the lives of others. Of course, no? Yung sinasabi ko na, there is a domino effect. When you do something to another person, that person, later on, no, sasabihin niya, ay, may tumulong sa akin, so probably it's high time for me to give back. It's giving back. Okay? Now, paano po natin ito may i-equate, no, sa mga sacrifices ni Jesus Christ? Okay? Now, the ultimate sacrifice na kanya pong ginawa ay ang death on the cross. No? So according to what I have researched, no, Jesus willingly gave his life as an atoning sacrifice for the sins of humanity. This act of love and obedience to God's will bridged the separation between God and sinful humanity, providing forgiveness and eternal life. Okay, that's the ultimate sacrifice. Okay? Ikalawa po, no, leaving heaven and embracing humanity. Isa po to sa mga sacrifices niya. Jesus left his divine privileges in heaven to take on human flesh, consciously limiting himself for the sake of humanity. He endured scorn, ridicule, betrayal, brutal torture, and execution on a cross, despite being innocent of sin or wrongdoing. The third great sacrifice Jesus did was a life of humility and service. Jesus' entire life was a sacrifice as he humbled himself, taking the form of a servant
and being born in the likeness of men. He demonstrated unconditional love, forgiveness, and compassion, showing us how to live a life of selflessness and devotion to God. Okay? So yun po, no, ang heavy, no, ng mga sacrifices na kanya pong ibinigay para sa ating lahat. And of course, I would like to end, no, with a quote, no. John 15:13, sabi po niya dito, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." And another from an unknown, no, anonymous, "Sacrifice is the ultimate expression of love." And of course, no, sacrifice is fundamental. It is a fundamental aspect po. No? Importante po ito sa relationship, no, ng mga tao. No? At nagkakaroon po ito ng impact. No? Nagkakaroon ito ng epekto. No? Not just sa mga individuals. Hindi lang po sa ating mga kaibigan. Hindi lang sa ating mga kakilala. Sa ating pamilya. Kundi sa buong society as well. Sa community where we belong. Okay? Malaking ano po ito, malaking bagay, no, na dapat nating tignan na once in a while, no, small or big, no, we should learn how to practice or we should give sacrifices. Okay? So dyan po nagtatapos ang ating kwentuhan, no, kahit mag-isa ko lang, no. And thank you po, Kuya. Kasama ko po si Kuya this afternoon, no, Kuya Nick. And thank you po sa pag-alalay. And if there are any comments, suggestions, no, or meron po kayo mga nais sabihin, no, wag po kayo mag-atubiling mag-chat or mag-direct message, or you can always send your messages, no, sa ating Radio Maria, no, sa ating Facebook account. We are always open, no. And if you have any future, no, na mga topics that you would like us to talk about, then please do message us. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig this afternoon. Hopefully by next ano po natin, pagbo-board natin is kompleto na kami. Di po ba? Ma'am Grace, enjoy Japan, no? And paki-ano na lang, paki-embrace si Mount Fuji for me. That's it for this afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat and God bless everyone. Bye po.